Hallelujah. Mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Once again, nandito na naman tayo sa ating pagninilay-nilay sa salita ng ating Elohim, salita ng ating alahayam sa araw ng banal na kapahingahan na ating sineselebrate ngayon, mga kapatid, mga kaibigan. So, ang ating tatalakayin ngayon, mga kapatid, ating pagnilayan sa araw na ito, itong isa sa mga pinapaalala sa atin ng banal na kasulatan sa iba't ibang mga writer. Unang-una, titingnan natin ang sulat na binahagi ni Pablo sa mga tinatawag ng karamihan ng mga hintil sa lugar ng Korinto. Dito sa kanyang ikalawang sulat sa chapter 4 ng 2 Corinthians chapter 4 verse 17, ating babasahin kung ano ang kanyang pinapaalala sa mga mananampalataya. Ito ang nasusulat: For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Hallelujah. So, itong binabasa natin, mga kapatid, ay ang translation ng Revised Standard Version. So, babasahin ko ito, mga kapatid, sa Bisaya. Dahil tayo Bisaya at sa tulong ng wisdom ng ating alahayam, ita-translate natin ito sa Tagalog. Okay. Ito ang nasusulat. Kay kininggaan og lumalabay nga kasakit mudangat ngadto sa hilabihan gayud kadako ug walay sukod nga gibug-aton sa himaya alang kanamo. Okay. Ibinahagi dito ni Pablo, mga kapatid, ang tinatawag na nararanasan nilang mga paghihirap, problems and circumstances. Kaya sabi niya dito sa verse 16 na hindi sila nawawala ng pag-asa. Sabi niya, so we do not lose heart though our outer self is wasting away. Our inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Hindi matatawaran, hindi maikukumpara kung anuman ang mga nararanasang kabigatan, kapighatian, circumstances and troubles. Hindi nila ito iniinda dahil nga merong pangako ang ating Elohim. Merong pangako ang ating alahayam. Sabi nga niya, through the mouth of Paul, through the wisdom that the Spirit of our Elohim guided to Paul, may naisulat din si Pablo sa mga taga-Korinto pa rin, Corinthians or Romans, na sinasabi niya na all things work together for good to them that love our alahayam according to His purpose. So lahat ng mga bagay na pinapahintulutan niya ay para sa kaayusan, para sa ikakabuti ng lahat ng mga nananampalataya sa Kanya at umibig sa Kanya. In return sa pag-ibig na ibinigay ng ating alahayam una sa lahat sa atin. Okay.
ating bibigyan ng titulo ang ating tatalakayin ngayon, mga kapatid, upang meron tayong magiging pundasyon kung ano ba ang ipapaliwanag natin dito or ating ipapaalala, encouragement sa ating lahat, hindi lang sa akin kundi hindi sa ating lahat. We know as a believer of the way, we know as a believer of our Elohim, of our Alahayam, that He is in control everything. Alam ko, agree kayo sa akin sa sinasabi natin dito na siya ang may control ng lahat ng mga nangyayari sa buhay ng tao dito sa mundo. Kontrolado niya ang lahat. Whether it is good or bad, things happen. Whether it is in the core of the so-called believers and followers of Him, at kahit na rin sa labas, yung mga tinatawag na mga unbelievers, yung mga tinatawag na mga hintil, hindi sakop sa tinatawag dito sa kasulatan na may people na dinideklara ng ating Elohim, which is specifically ito'y na-address sa lipi ni Israel. Ngayon, mga kapatid, ito'y binigyan ng kaliwanagan ng ating Misaya na sa lahat ng mga naniniwala sa Kanya, sa lahat ng mga tumatanggap sa Kanya, ang ating Elohim, ang ating Amang makapangyarihan sa lahat, ang nagmamay-ari ng lahat, ay nagbibigay sa mga individual na yon na naniniwala sa Misaya na nagkatawang lupa, nagkatawang tao, tumatanggap sa Kanya at naniniwala sa Kanya, nananampalataya sa Kanya na Siya ang pinadala ng ating Ama para sa kaligtasan ng bawat isang tatanggap at maniniwala. Ang lahat ng mga bagay na pinapahintulutan niya sa bawat isa sa atin ay para na rin sa ating kaayusan. Minsan o kahapon, nung nag-uusap kami ng isang kapatid natin, kahapon o yung isang araw, may natatalakay kami, may napag-usapan kami concerning to the situation ng mga individual. In sitwasyon na praktikal, material, physical, na kung atin lang pag-iisipan ng mabuti, atin lang pag-ininilayan ng mabuti, ito'y reflection into our spiritual life, spiritual beings. Dahil we are created, we are all created by His image and after His likeness. Kaya our physical and mortal body and our physical and mortal belongings at lahat ng ating ginagawa at magagawa pa ay reflection ito sa ating pamumuhay spiritually, because we know as a believer of our Elohim that after this life na ini-enjoy natin, there is another door or way, and having a life and long-lasting life and everlasting life beyond this temporal life that we have enjoyed. Kaya mga kapatid, ano man ang sitwasyon,
anuman ang ipapahintulot ng ating Ama sa buhay natin, lalong-lalo na buhay mananampalataya sa Kanya, ay para na rin sa ikakabuti natin. At ito'y isang proseso upang matatawag tayo ng Misaya, or mas mapagsabihan tayo ng Misaya sa itinakdang panahon ng paghahatol. Nasasabihan niya tayo kung tayo'y makapasa na, "Welcome, my good and faithful servant." Bilang mananampalataya, mga kapatid, ano ba ang aim natin? Ano ba ang pakay natin? Ano ba ang pinupuntirya natin? Di ba pangako ng Ama? Lahat ng mga mananampalataya, ang ini-aim nito ay buhay na walang hanggan na kasama ang ating Ama, kasama ang ating Misaya na siyang mag-lead sa atin. Siya ang mangulo sa atin. Siya ang tagapangulo sa atin upang magbibigay pugay, upang magbibigay papuri at pagsampa sa ating Ama. Siya ang maghahari sa atin. Siya ang maglilid sa atin bilang ating hari at bilang ating high priest. Siya ang maglilid sa atin. Bakit? Dahil siya ang pinaka-ultimate na figures na gumagawa at ginagawa na ang pamantayan upang makapunta sa Ama. Ngayon, bilang nasa mortal na kalagayan, we are facing every day any kinds of problems and circumstances. That is why ang mga nauunang mga ninuno natin, ang mga Israelita, bago sila nakarating sa lupang pangako, ang daming na pagdaanan nila, samot-saring problema, circumstances, ups and downs. It is a process of purification na tinatawag. So every day by day, kailangang maintindihan ng bawat isa sa atin, mga kapatid, that we are renewed by problems and circumstances. Bakit? Ito ang pamamaraan na naiintindihan natin. Isa sa mga pamamaraan ng ating alahayam upang tayo ay magiging purified in our spiritual being, kahit na tayo nasa mortal pa. Circumstances and problems, Elohim and Alahayams allow for our own growth. Unang-una, sa ating mga karakter, sa ating mga attitude. Paano natin i-handle, paano natin haharapin at i-handle ang mga sirkumstansya, mga problema, at kung ano-ano pa sa ating mga buhay. Paano tayo mag-react pag dumarating ang problema ng katawan? Paano tayo magre-react kung dumating ang panahon ng paghihirap, practically, physically, and financially? Paano natin i-react ito? Paano natin i-handle ang mga ito? Unang-una, ang ating karakter nga.
ang ating attitude. Kung wala ba tayong pera, kung papahintulutan ng Ama na wala tayong pera sa araw na ito, sa araw na iyon, kung wala tayong pambili ng kung ano-anong mga pangangailangan, basic needs, paano natin i-handle? Paano tayo magre-react? Our attitude and character, makikita natin dito. Kung ikaw ba ay nag-aalburuto, ikaw ba ay nagiging nagagalit? Nagagalit ka ba kung wala kang pera? Nagagalit ka ba kung wala sa ayos yung pangangatawan mo? Wala sa ayos yung pananamit mo? Wala sa ayos yung mga anak mo? Paano? I really believe, mga kapatid, na ito'y ipapahintulot ng Ama at papahintulutan ng Ama upang tayo ay ma-purified. Unang-una sa ating mga karakter. The ultimate picture or ang pinaka-ultimatum na kukuhanan natin ng pamantayan ay wala nang iba kundi ang ating Misaya. Siya ang pinaka-ultimate picture, pinaka-ultimate. Kung nag-a-idol man siguro tayo ng tao, lalong-lalo na siguro ang i-idolize natin. Although ang kasulatan nagsasabing do not idolize anything. Kung magkagayon man, kung nag-iidolo tayo ng tao na mortal, wala nang iba na perfect nahahangaan natin at gagayahin natin kundi ang ating Misaya. Paano siya namuhay dito sa mundo bilang isang nagiging nagkatawang mortal na tao? Paano niya inihahandle ang kanyang sarili bilang tao, sa pamumuhay bilang tao, sa pakikitungo bilang tao sa kapwa niya? Siya ang pinaka-ultimatum na pamantayan natin. Kaya hinahayaan ng ating Ama na magkaroon din tayo ng mga pinagdadaanan ng ating Misaya. Okay? Kaya hindi natin masasabi na hindi ko na kaya ito, Ama, hindi ko na kaya ito, aming Elohim, hindi na mabigat na ito masyado para sa akin. Di ba? May mga naririnig tayo, mga tao na ganyan. Bakit sa akin pa ito? Kini-question pa natin ang Ama kung bakit. Di ba? Minsan, siguro sa buhay natin, maraming bisis na nating nasasabi sa sarili natin at sa ating Elohim na nagsasabi tayo na bakit sa akin pa ito? Ano bang gusto mo? Sa kanila na lang palagi. Di ba? Ano bang gusto mo? Sa ibang tao na lang palagi. Hindi na sa'yo. Our Elohim knows everything, and our Elohim, our Alahayam, knows our needs and knows our strength. Bawat isa sa atin. Ang kasulatan mismo ay nagdideklara na hindi siya nagbibigay at nagpapahintulot ng mga sirkumstansya, mga problema at kung ano-ano pa na hindi natin makakayanan dahil alam niya ang ating limitasyon. This is a reminder, mga kapatid. Don't ever think that our Elohim have done wrong to each and everyone sa pagpapahintulot niya ng mga circumstances. Don't ever think na sasabihin mo sa sarili mo, napakabigat naman nito, Ama, o napakabigat naman nito, Elohim, Alahayam, Aba, napakabigat naman nito, hindi ko kaya to. Dahil alam ng Ama na kayang-kaya mo yan, you have to endure it. Yun lang ang talagang magagawa natin.
kung nadadama natin na napakabigat na, hindi natin kaya, bakit kakayanin mo pa? Bakit hindi ka hihingi ng tulong? Ang sinabi ng isa sa mga propeta na pinapahintulutan ng Ama, nagsasabi na ang Ama ang nagsasabi sa pamamagitan ng kanyang bibig. If you drew nigh unto me, I will draw nigh unto you. Anong ibig sabihin? Okay. Kung sa Bisaya, kung muduol mo na ako, muduol sad ko ninyo. Sa Tagalog, kung kayo'y lalapit sa akin, ako'y lalapit sa inyo. Ibig sabihin, ang contrast, tawag dito, ang pangontra nito, kung lalayo ka sa Ama, lalayo rin ang Ama sa iyo. Dahil tingnan natin mga kapatid, ang contrast. Sabi ng Ama, kung ikay lalapit sa akin, lalapit ako sa iyo. Kung ikay lalayo sa akin, so in reverse, kung lalayo tayo sa kanya, lalayo din siya sa atin. Ganun lang kasimple yun. Di ba? So, kung tayo'y nabibigatan, alalahanin lang natin ang sinabi ng Ama at ito'y inulit ng Misaya. Inulit ng Misaya ito sa kanyang kapanahunan. Sabi ng Misaya, kung kayo'y nahihirapan at nabibigatan, hali kayo, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. O yan, ayan pala ang solusyon. Kung nadarama na natin na hindi na natin kaya, mabigat na para sa atin, bakit kakayanin mo pa? Why not? You draw nigh into our Father, into our Messiah. They had promised to each and everyone. Ang Ama sa kapanahunan ng lumang tipan nagsasabing, kung lalapit kayo sa akin, ako'y lalapit sa inyo. Sa bagong tipan, ang Misaya nagsasabi, kung kayo nahihirapan, nabibigatan, hali kayo, lumapit kayo. May invitation. Ang kailangan natin, we must recognize our limitations. Hindi natin pwedeng ipangalandakan pa rin sa ating sarili na ako na good ni, ako na to, ako ito. Dahil we are limited as a human being. Okay. So why not alalahanin natin or iisipin natin ang sinasabi ng Misaya sa John chapter 16 verse 33, na sinasabi niya na you have trouble in this world, you have trouble, you have circumstances, but take heart. Yan, sabi niya, meron kayong mga kapighatian, meron kayong mga problema sa mundong ibabaw na ito, ngunit huwag kayong mag-alala. Trust in me. Trust also to our Father. Yan ang sabi ng Misaya. Siguro naman sa atin mga kapatid, this is a reality. Wala ni isa man sa atin na hindi dumadaan ng mga problema. Kahit anong klaseng problema, circumstansya. But we cannot break through that specific problem, specific circumstances, kung hindi tayo lalaban, kung hindi tayo mag-i-endure, kung hindi natin kakamtan ang tinatawag na steadfastness, yung pagbabata, patience,
Di ba? Nasasabi natin kanina, unang-una ang minumulda sa atin, bakit pinapahintulot ng Ama ang mga problema, mga sirkumstansya upang magiging matatag tayo, magiging tawag dito, we have a growth spiritually, physically, spiritually. Tingnan nyo ang pattern ng education. Okay. Tingnan nyo. Ang structure ng napag-alaman natin edukasyon dito sa ating lipunan ay dumadaan ito ng mga proseso bago tayo tatawagin o makakamta natin ang tinatawag na degree o ano man ang katawagan pang iba. Di ba magsisimula ang isang tao sa pagkabata, kung siya mag-aaral, merong mga stages na dadaanan. Sa ngayon, meron ng preschool, kindergarten, elementary, high school, at college. Dadaan ang isang individual, dadaan ang tao sa structure ng education na pattern ng mundo sa atin nararanasan ngayon. Sa ating nararanasan ngayon. Ngayon, mga kapatid, iisipin na lang natin sa panahon ng preschool natin, sa panahon ng kindergarten natin, meron ng mga nahaharap nating mga sitwasyon. Bago tayo makagraduate ng kindergarten, kailangan nating maipasa ang lahat ng mga pasulit at lahat ng mga inihanda ng mga teachers. Hanggang elementary, high school at college. Diba? Pataas tayo ng pataas ng baitang. Pataas at pataas, palaki at palaki ang responsibilidad na kakaharapin natin. Samot-saring mga pagsusulit. Ganon din tayo. Ganon din ang spiritualidad. Lalong-lalo na pag nasa stage na tayo ng magkakaasawa na ang bawat isa, magkapamilya na. Di ba tuloy-tuloy lang ang buhay? Ngunit ito yung tinatawag sa science na cycle of life. May mga paulit-ulit. Kaya nga, may mga paulit-ulit na mga sirkumstansya, sitwasyon, problema na nahaharap natin dahil minsan tinatalunan natin ito. Minsan ang isang sirkumstansya at problema ng bawat isa na kinakaharap o nahaharap natin, minsan iniiwasan natin o kadalasan iniiwasan natin ang problemang iyon. Hindi natin hinaharap at hindi natin binigyan ng kalutasan ang problemang iyon. Kaya ang nangyayari kadalasan iniiwasan ang problemang iyon, hindi hinaharap, iniiwasan lang, tumatalon lang. Don't you know, mga kapatid, hindi mo mahaharap ang problemang yun kung iniiwasan mo yun. Pagdating mo sa kasi nilampasan mo lang ay kumbaga iniiwasan mo lang, tinalunan mo lang, hindi mo binigyan iyon ng resolba. I believe you know what I meant. So pagdating mo sa unang baitang, may mga sitwasyon, may mga sirkumstansya, may mga problema kang iniiwasan mo lang, hindi mo nilulutas, hindi mo binigyan ng mga pagre-resolba. Huwag mong iisipin na ito mga kapatid this is my personal experience. Kaya nasasabi ko ito. Pag iniwasan mo yun, iniwasan mo lang at hindi mo niresolba,
sa tulong ng ating Ama, sa tulong ng ating alahayam. Kung hindi mo yan i-resolba, huwag mong iisipin na hindi mo na yan maharap sa ikalawang paitang. Mahaharap at maharap mo pa yan. Hindi mo na siya maharap ulit kung binigyan mo yan, kung pina-fight mo yun, binigyan mo yan ng resolba. Meron mang mauulit siguro sa ikalawa, ikatlo at pang-apat na baitang. The stages of life na tinatawag. Kung maharap mo man yun doon, you know what to do na. Bakit? Dahil naipasa mo na siya sa unang paitang. Hopefully mga kapatid, na i-convey ko ang ibig nating sabihin. Kaya sa buhay natin bilang mortal, it is a reflection of our spiritual life, mga kapatid. Dahil ginawa nga tayo nga nakawangis ng ating Ama. Because, di ba, nasasabi natin, beyond this life, there is another na pangmatagalan, pang-eternidad. Ang buhay na sahin ng bawat isa na pangako ng ating Ama is worth living for. Kaya kailangan tayong pumasa sa mga pasulit na inihanda ng ating Ama upang kasama tayo sa pagbubuksan ng pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. Bakit hindi na lang sa ngayon mga kapatid, hindi na muna tayo nagtatalakay ng mga tinatawag nilang mga matataas daw na mga pag-aaral. Ako man mga kapatid, I really believe, because ang komunidad natin ngayon, ang ginagalawa nating mundo ngayon, malalaman na natin ang mga dito lang sa circle natin mga kapatid, dito sa kaliwa, or sa sino mang makakapanood ng video ito, ng recording na ito. Ang ating tinatalakay ngayon mga kapatid, paano natin ipapamuhay, paano natin ihahandle ang mga problema at sirkumstansya na ipaparating sa atin, ipapahintulot ng Ama sa atin upang bilang mananampalataya maglilibil pa tayo, magiging purified pa tayo. Ang tinutukoy natin dito mga kapatid, sa mga kapatiran na minsan nang nabuksan ang mga diwa, na ilabas na sa tinatawag na Babylonian way of worship. Ito ang isa sa mga kaparaanan natin na mapapaalala sa bawat isa sa mga nakakatuklas na sa tinatawag na salvation na ino-offer ng ating Ama through our Messiah, sa tinatawag na nakakatuklas na ng the whole truth, kamatuuran, katotohanan sa Tagalog. Yung mga nakatuklas na sa tinatawag na katotohanan, ang mensaheng ito ay para sa iyo, kapatid, kaibigan. Paano natin ipapasa, paano natin haharapin ang mga ipapahintulot ng Ama upang marating natin, upang makamta natin ang kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Kasama niya, kasama ng ating Messiah. Ang
tinatalakay natin noong nakaraan, mga kapatid, ay yung tinatawag na Elohim's Way. Paano natin susundan ang pamamaraan ng ating alahayam? Diba? Ngayon, kung nahahayaan na natin na ang Misaya ang magmamando sa ating mga buhay, ang ating Ama na ang magmamando sa ating mga buhay. So, kailangan nating maiintindihan that we are renewed day by day, day after day, through circumstances and trials. Aasahan natin yan, mga kapatid. Huwag mong sasabihin, dahil ako'y isang taong tumatanggap na sa kaligtasan na inihayag ng ating Elohim, wala nang problema. Oops! Just remember, mga kapatid, na ang ating mga nauunang disciples, mga apostolis ng ating Misaya ay nagpapaalala. They have they made an awareness to us na susunod sa kanilang henerasyon. Si Peter nagsasabi sa 1 Peter chapter 4 verse 12. Ang kanyang sinasabi ganito, don't be amazed if we can face problems, because it is a natural things for us as a believer. Di ba? Natural lang daw na makakaharap tayo ng mga trials and persecutions and problems dahil tayo'y mga tinatawag na mga believers, dahil tayo'y tinatawag na mga mga bagong mga nilalang. Yun ang tinuran ni Peter na don't be amazed. Ano ba sa Bisaya ito? Pagkamangha. Tingnan lang, mga kapatid. 1 Peter 4 chapter 12 verse 12, I mean. Sabi dito sa Bisaya, mga hinigugma ayaw kamo kahibulong sa nagdilaab nga pagsulay nga mahitabo kaninyo ingon nga usa katalag sa umbutang ang nahitabo kaninyo. Verse 13, paglipay hinuon kamo sa inyong pag-ambit sa mga kasakit ni Misaya, aron kamo maglipay usab ug magsadya inig padayag na unya sa iyang himaya. O, di ba? Sabi niya, yaw kung kamo kayo bulong, huwag kayong magtataka. Ayan, nakuha ko rin ang Tagalog. Huwag kayong magtataka kung may kakaharapin kayong mga problema, mga sirkumstansya. Dahil part and parcel ito as a believers of the way, as a believers of our Elohim, as a believers of our Messiah. Part and parcel. Kailangan lang nating maipasa. Kailangan lang nating mahahandle ito ng maayos. Sa sarili lang pa natin? No, it's not. Because sabi ng Messiah, you can do nothing without me. We can do nothing. You can do nothing without me, sabi ng Messiah. Kaya kailangan sa pumuhay natin, hindi natin sasabihin na kayang-kaya ko ito, ako ito, malakas ito. Don't boast about that, brethren. Dahil
kung nagawa ng adversaryo na mismo ang Misaya ay sinubok niya, hindi malayo na tayo'y susubukin at ipapahintulot ng Ama na tayo'y susubukin ng adversaryo, kagaya ng tinuran sa Book of Job. Kaya iisipin na lang natin, sasabihin, ilalagay na lang natin sa ating sarili na lang, ilalagay natin sa ating mga puso't isipan that every day we can face, we can face circumstances, and to deal with it, kailangan natin ng backup. Kailangan natin ng guidance. Kailangan natin ng may masasandalan. At promise yan ng ating Misaya. Promise yan ng ating Ama. If you draw nigh unto me, I will draw nigh unto you. Yan ang sabi ng Ama. Kung kayo'y lalapit sa akin, ako'y lalapit sa inyo. Sabi ng Misaya, pinapaalala, kung kayo'y nahihirapan, nabibigatan, halika kayo, lumapit kayo. At pagpapahingahin ko kayo. I will give you rest. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. So bakit? Bakit ba tayo magiging prideful na sasabihin natin, kaya't ako na ang bahala? Wag kapatid, wag kaibigan. Dahil hindi mo kaya kung wala sa buhay mo ang ating alahayam. Kung wala sa buhay mo ang ating Ama. Kung hindi ka naniniwala na nagpapadala siya ng kaagapay mo. Kung hindi ka naniniwala ng Misaya nagsasabi, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi mo kaya. Hindi natin kaya, mga kapatid. Kahit na pinakamaliit na sirkumstansya na ipapahintulot ng Ama sa buhay natin, hindi natin kakayanin without recognizing that there is someone who cared for us, who cared to us. Dahil siya lang ang kalutasan ng lahat. Siya lang ang kalunasan ng lahat ng mga sakit. Siya lang ang nag-iisang sandala natin na hindi tayo mabibigo. Ito'y isang pagpapaalala lamang, mga kapatid. Huwag mong sasabihin na paulit-ulit na lang itong sinasabi ng kapatid na ito, itong taong ito, paulit-ulit na lang na ganito, ganyan. Bakit hindi siya magbibigay ng mga out of the box na mga lessons, na mga pag-aaral? Mga kapatid, kasi ang ipinadama sa atin ng ating alahayam, ng ating Elohim sa ngayon, sa atin upang magpapaalala ay itong mga basic things lang muna. Darating tayo dyan. Hindi kapatid, ang tagal na. Matagal na ba? Ngayon ang tanong, napagtagumpayan mo na ba ang mga basic things na kailangan ng isang mananampalataya? If it is so, congratulations. Hindi para sa iyo ang lesson na ito. Bagkus, meron tayong mga kapatiran na nagtuturo ng beyond the box.
of understanding. Although, tayo din ay may mga nalalaman na ganun. Pero hindi natin pa ito or hindi pa pinapahintulot ng Ama na itatalakay natin ito sa ating kapanahon ngayon. Bakit? In our observation at pinapaintindi ng Ama, ang dami ngang nangawala. Ang dami ngang tumalikod. Sa paniniwala ng ating Elohim na may supreme being na gumagawa sa atin, na may Messiah ay pinadala upang mag-repair sa mga nagiba, sa mga nawasak, sa mga naputol na mga pakikipagsundo sa tao. Hayaan mo muna, kapatid, kaibigan. Hayaan mo munang i-repair mo ang iyong pakikipag-ugnay, ang pagsunod ng mga basic things na kailangan ng isang mananampalataya. Okay, sabi ko nga kanina, ito'y para sa mga nabubuksan na ang diwa. Yung nakakatuklas na at nailabas at tinatawag na Babylonian way of worship na inihain sa ating mga ninuno dito sa Oper. Inihain ang geopolitics at religions. Sana may intindihan yung mga kapatid ang tinutukoy natin dito. Kaya nga para ito sa mga so-called mananampalataya ng ating Elohim. Paano makakamtan ng isang tao ang kahusayan, kahapsay, kagalakan, katiwasayan ng pamumuhay kahit na merong mga problema at sirkumstansya na ipapahintulot ang Ama? Paano? Kailangan na magiging dependent tayo sa ating Ama, sa ating Messiah, sa kanilang mga tinuran sa atin. Magbasa tayo ng kasulatan kung gusto natin. Kung hindi mo naman type na magbasa ng kasulatan na sinasabi ngayon, na kinukumpos na sa tinatawag na Biblia, kung hindi mo type yun, wala kang oras, ibigay mo ang oras mo sa pakikipag-usap sa ating Ama, spirit to spirit. Ito isang pamamaraan sa isang tao na ginawa na kawangis ng ating Ama on how to deal circumstances and problems. Ngunit may mga sagot na, may mga written answer na ibinigay ng ating Ama through the scriptures, the written scriptures that we have today. At meron na ring nagsasalita na kung sino-sino. Kailangan mo lang ng time team na panalangin sa ating Ama na ang nagsasabing ito, align ba ang kanyang itinuturo at tinuran sa kalooban ng Ama? Diba? Katulad natin dito ngayon, katulad ko, ginamit ng ating may likha sa pagpapaalala. At meron pa tayong ibang mga kabatiran na nagtuturo ng iba't ibang mga lessons on how to do the will of our Elohim. Diba? Pero para sa atin dito mga kapatid, itong gamay ninyong or ubos ninyong alagad, ubos ninyong bigsoon, your little brother ay sinasabi kung ano ang pinaparamdam sa atin ng kanyang espiritu. Kaya mga kapatid,
problems, circumstances, magdadala sa atin ng kahusayan sa pamumuhay bilang mananampalataya sa atin. Okay. Samut-sari, meron pa, di ba? Katulad na lang ng babalikan ko lang yung paano na-extract. Sinabi ko na ito, madalas ko itong kinuha na ehemplo. Example, yung paano ma-extract ang isang ginto galing sa raw materials, galing sa lupa o bato. Kung naaalala ng iba sa atin, ang daming proseso bago siya matatawag na pure gold. Dumadaan siya ng kung ano-anong mga proseso. Ginigiling, pinukpok, hinugasan ng asido, pinapadaan ng samut-saring mga chemicals bago siya matatawag na pure gold. Ganun din. Bakit ang kasulatan ang ginto ang inihahambing sa pananampalataya ng isang individual, ng isang tao? Bakit? Dahil ang proseso ng ginto ay hindi madali at kung ano-ano pang mga metal. Pero bakit ginto? Bakit nga? Dahil may isang katangian ang ginto na madali sa lahat ng lahat ng nalalaman ko lang, mga kapatid, na mga minerals. Ang pinakamadaling maibenta pinakamadaling maka-attract sa tao ay ang ginto. At madaling makikilala ng tao, lalong-lalo na kung ito'y process na madali itong marirecognize ng tao kahit ang pinakamababang antas ng tao sa mundo. Kaya mga kapatid, receive the problems and circumstances just like what Messiah did. Paano inihandle ng ating Messiah ang mga ito? Just remember the promise of our Elohim, our Heavenly Father, in Jeremiah 29:11. Ito na lang, isa sa mga tatandaan sana natin, mga kapatid. Sabi niya sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you. Plans not to harm you, but to give you hope and prosperity." Kailangan lang natin ng endurement. Kailangan na natin lang ng endurance. Sabi nga ng kapatid natin noon, may isang kapatid tayo na nagsasabi siya, no retreat, no surrender. Matira ang matibay. Ano bang sinabi ni James dito? Tingnan natin ang James chapter 1 verse. Tingnan niya natin, mga kapatid. Ito yung mga ilan sa mga verso natin ibibigay nila ngayon. Ang dami. Alam niyo mga kapatid, marami sanang mga referensya sa kasulatan na gusto nating ibabahagi, pero sa ngayon hindi na ipapahintulot na babasahin natin ang iba. Okay. James chapter 1 verse 3 and 4. Ito ang sinasabi niya. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete and lacking nothing. Napakagandang sinasabi ni James.
For you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Hallelujah. So hahayaan lang natin, mga kapatid, na napag-alaman na natin na ang testing, sabi ng isang apostolis ng ating Isaya, sabi niya, ang testing ng faith natin, magdadala ito ng pagbabata. At hahayaan natin na ang pagbabata na ito has in full effect upang tayo magiging perfect, complete, at wala nang hahanapin pa. Hallelujah. Paano magiging in full effect ang steadfastness kung bumitaw kaagad tayo? Iniwan natin kaagad ang ating pananampalataya sa Kanya. Steadfastness has no full effect kung ganun ang ating gagawin, na tayo'y tatalbas sa tinura ng ating Ama. Ano nga ang steadfastness? Yung pagbabata, pag-antos. Kapareho lang din sa patience na tinatawag. Antos lang. Hayaan mo lang. Agwantahan na, do. Agwantahan na, kapatid. Dahil pag nag-full effect ang steadfastness, sabi ni James, that you will be a perfect and complete and lacking nothing. Hallelujah. Kaya mga kapatid, napahaba na naman ang ating pagbibigay ng pagpapaalala, encouragement. Almost 1 hour na tayo. 3 minutes na lang, mag 1 hour na tayo. Mga kapatid, sana po ay mapagbigyan ninyo ng oras, panahon. Kahit ito'y isang sasabihin ng iba, simple at basic lamang na mga naitura natin ngayon. But I really believe, if you take in heart, makakatulong ito sa pagpapaalala sa iyo upang mapagtagumpayan natin ang pagsunod sa kalooban ng ating alaya. Once again, happy Sabbath na naman sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Sana po nagdadala na naman ito o nakakapagbigay na naman tayo ng isang pagpapaalala at encouragement sa bawat isa. I love you. Be blessed. Shalom.